Grabe. Kawawa naman. Wala ka naman. Anong araw to? Anong araw to? Anong araw? Ayan mga kababayan, ang video pong inyong natutunghayan ngayon ay pangyayari dyan nga po sa Arten sa Maynila. Isang gabi po, mayroong isang nagdadrive ng motorsiklo na babae at hinulda po ito mga kababayan. Sa umpisa po ng video, hindi ko na lang po pinanood, no? Dahil baka marahas po ito, baka itag po tayo ni YouTube, hindi po ito immonetize, ano ho? Pero ayan po yung dalawang lalaki yan, no? Yan po ang dalawang tampalasan na mga lalaki na nang-hold up po dito sa ating kababayan na mga na babae, no ho, na mapayapa lang po sana nagbibiyahe diyan sa Arten. Ayan po mga kababayan. Pero wag po kayong malungkot. Bagamat nakakalungkot po itong balita na ito mga kababayan, may good news po. Dahil nadakip po kaagad ito mga kababayan. Ayan sila oh. Sa pagkakaalam ko mga kababayan, ito po sila ang nahuli, no? Nahuli, sila po yan, yung nandoon na ng hold up. Yan po ngayon ang ating mga pag-uusapan mga kababayan. Ngunit mayroon pa po itong panibagong video ni Saldico mga kababayan. Naku po, pinasabog na ang panibagong video. Mukhang natataon na po. Natataon na at ito nga po ngayon. May panibagong update tayo dito ngayon sa nagaganap na oral argument sa Supreme Court. At ano ba ang natuklasan dito mga kababayan? Naku, ibubulgar po natin lahat dito yan. Yan po lahat ang ating pag-uusapan at ano ba ang magandang gawin patungkol po dito sa mga petty crimes na ito. Samot-sari na po ang crime na nangyayari sa ating bansa. Ito pa po, may holdapan doon kanina. Ito naman, sip-sip diesel. Hindi na po sinisip-sip ngayong sipon. Sip-sip diesel na po. Mga kababayan, grabe na, kabi-kabilaan na po ang gulo sa ating bansa. Pero ang ating presidente, hindi natin alam kung nasaan. Buhay pa ba talaga? Malakas pa ba talaga? Nasa tamang kondisyon pa ba talaga? Bakit mga throwback video at throwback mga picture lang ang mga pinapakita sa atin, sa taong bayan? Yan po lahat ang ating pag-uusapan mga kababayan sa araw na ito. Ngunit bago yan, nakikisuyo po muna ako sa mga bago pa lang bumisita sa aking channel. Pakilike at pakishare. At pakisubscribe na rin, pindutin ang notification bell all nang lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Umpisahan na kaagad natin ito mga kababayan. Naku po talaga, mapapanako po talaga tayo. Ito muna, bago yung bagong pasabog na video ni Saldico. Ano ba itong bagong pasabog ni Saldico mga kababayan? Natataon na to dahil ito na ang impeachment ngayon. Si Martin Romualdez ay kakasuhan na ni Boyeng Rimulya. Sa mga kapatid nating walang garahe, doble ingat po at baka mabiktima kayo ng sip-sip diesel modus. Sa Quezon City, nasimot ang 10,000 pisong halaga ng diesel na naka-full tank lang na delivery truck. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Dahan-dahang huminto ang kotseng yan at tinabihan ng nakaparadang truck sa Corvette Street sa Barangay West Fairview sa Quezon City. Ilan saglit pa, bumaba ang driver nito at may kinuha sa likod ng kanyang kotse. Hindi na naaninag sa CCTV pero sa pagkakataong yan, winasak ng driver ang takip ng tangke ng gas ng trunk. Gumamit siya ng hose para paihiin o sipsipin ang diesel na laman ng truck papunta sa container sa likod ng kanyang kotse. Tumagal yan ng ilang minuto. Nang masimot ang diesel truck, saka lang umalis ang kotse. Laking gulat na lang daw ng may-ari nang ayaw nang tumakbo ng kanyang truck. Ibiyahe kasi kami nung madaling araw. Tapos yung driver namin nakita, ba't empty? Full tank lang namin eh. Agad daw nilang tiningnan ang gilid ng truck at doon pa lang nila nadiskubre na nasimot ang krudo nito. Tapos nakita niya nga dun sa mismong gas tank, sira na yung cap. Tapos pagkatingin nga namin, wala na talagang gas. Tapos parang sinira yung pinaka-gas tank namin, tapos parang sinipsip na ng siphon ba. Mabilis lang, 18 minutes. Kamot ulo ngayon ang may-ari ng truck dahil bukod sa 10,000 pisong halaga ng nawalang diesel, na-delay pa ang delivery nila ng baboy. So talaga siguro naghanap sila ng biktima, tapos natsambahan yung sa amin na nakalabas yung gas tank. Ang hirap buksan yan sir eh, kasi nakalak talaga yan eh. Pero issue din sir,
pare-pares lang naman kami naapektuhan ng pagtaas ng krudo eh. Nagpa-blatter na sa pulis at sa barangay ang may-ari ng truck. Umaasa siyang mahuhuli ang driver na nagpaihi ng diesel sa tulong ng kuha ng CCTV. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Bab Grabe na po ito mga kababayan. Ano ho? Yan na po ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Ha? Ganyan na po ngayon karami at katalamak po ang atin pong nasasalunga, no? Nasasalungang pong paghihirap sa ating bansa mga kababayan. Dahil po itong ating ang atin pong pangulo ay hindi po nagpaparamdam o nagpapakita, no ho? Ayan po, kabi-kabilaan na po ito ngayon ay pinasipsipan naman yung halagang 10,000 na full tank ng truck. Grabe, no ho? Ang mahal ng gasolina mga kababayan. Ha? Grabe yung balikan namin dati. Ano lang, 2,000 pinakamalaki na yun. 2,025. Ngayon mga kababayan, nang sinubukan ko ulit magbiyahe, umabot na po ng kulang-kulang 6,000, 5,000 po mahigit. Wala pa po yung toll gate doon ha. Ang lupit na po ngayon ng pagtaas lahat ng mga bayarin. Lalo na nga dito sa kuryente. At madadagdagan pa nito mga magnanakaw, pahirap salot sa ating lipunan mga kababayan. Ito po yun, no? Ito po yung kanina, yan ang pisa, oh. Hindi ko na lang po pwede ipili sa inyo mga kababayan ng pero panoorin nyo na lang po ito. Nasa Manila Bulletin po itong video na ito. At nakashare ko naman to yata sa akin dito sa BMR channel sa Facebook ko. Ayan po, tinututukan po ng kutsilyo. Ito pong babae, ayun, no? Tapos pilit pong pinagkakapkapan, kinukuha po ang mga mahalagang gamit nito pong babae at hinuldap nga po. Sa kasawayang palad mo mga kababayan, natangay po lahat ng kanyang mga importanteng gamit at wala pong nagawa itong ating kababayan na babae po. Kawawa naman isang mapayapa lang sana na naglalakbay dyan sa Artin. Ngunit talagang yung Artin na yan, napakatalamak po niyan mga kababayan. Nagpasalamat po tayo ng panahon ni Tatay Digong dahil nagpatupad po ng curfew na talaga naman ay isa po ito sa mga malaking bagay na nakatulong po dahil bukod doon sa napipigilan ng mga kabataan. Marami po kasi mga kabataan, pasintabi marami po talagang mga kabataan, lalo na sa Maynila, ang mga pakalat-kalat sa gabi. At ito mabuti na lang mga kababayan, ito daw po ay naibalita, dalawang arrested na in viral robbery of female rider while stuck in Tondo traffic. Ayan nga po ito sa Artin. Nahuli daw po ito mga kababayan at ito yung video sa ating kaibigan na vlogger po dyan sa Maynila, si Channel Ribs, no? Dala na po ito ng lubhang kahirapan kung kaya't nagagawa po nila ito. Ngunit bakit kahit mahirap po tayo, hindi po ito ang solusyon. Dahil paggawa ng masama ay hindi po yan magbubunga ng mabuti. Ngayon, natutulak po sila. Una, dahil wala, parang pakiramdam siguro nila, wala namang pakialam tong gobyerno din natin Di ba mga kababayan? At wala pong pakialam sa taong bayan wala pong pakialam. Tingnan nyo po ang nangyayari sa atin ngayon. Wala po siyang kapakialam, no? Tingnan nyo itong wala pang kapakialam. Ito. Mahigit daw po ito 40 OFW. Mukhang hindi alam kung paano ito matutulungan ng ating gobyerno. Given na po yung ekonomiya po ng Pilipinas, napakataas na po ng ating unemployment and underemployment rate. Halimbawa po talagang magtuloy-tuloy po itong deployment ban sa ating mga apektadong OFWs. Kaya po bang i-absorb ng ating ekonomiya sila? I doubt that because nangangako nga ang DMW na merong, if I read the papers today, there are 200 job orders available. But yung qualification ng mga OFWs na umuwi, karamihan nga na DH. You are still Yeah. the 200,000 job orders are for Europe, Japan,
Hong Kong, Taiwan. So, napaka-konti. Hindi papasa itong mga DS doon sa qualifications. Kaya naaawa ko dito sa mga ating na-stranded na hindi makalis at sabi nga nila gusto nila bumalik. Hindi nga sila makakabalik. Dahil baksak ang ekonomiya ng mga bansa na yun na pinuntirya ng Iran. So ano po yung magiging alternatibo natin para po sa kanila? Pababayaan na lang po ba sila ng gobyerno? Di ba, hindi nga po sapat lahat ng mga job offers po sa kanila. Wala po ba tayong alternative solutions na pwede pong ikonsidera? Well, actually, they say that they are going to provide assistance, but alam mo, ang isang repatriated worker, everyone, documented or undocumented, na repatriate ng BMW and OWA, receives 150,000 pesos. Each, nako, oo. That is the amount given for them so that they can survive for the next 3 months. That if they still don't get a job, aside from the Middle East, magkahanap sila ibang trabaho sa ibang bansa. Yan ang mangyayari sa kanila. And itong mga stranded na ito, na talagang gusto mong magtrabaho, hindi pa rin makakaalis nga dahil nga napakahigpit ng ating napakahigpit ang gera sa Iran. At ngayong araw, I do not know kung totoo yung sinasabi ni Trump na bubumbay niya lahat ng power plants at saka Bridges. ay ako sana hindi mangyari yan dahil that is an international crime against humanity. Ngayon, tayo, umaasa lang tayo. Alam mo, napakarami nga nating OFW sa Middle East. We have 2 million in the Middle East alone. Yes. And so far, we have brought home 4,000, magiging 5,000. And nagdagdag pa sila ng repatriation flights. 7,000. Paano itong mga tao na ito? Yung kanilang pera na tinanggap, okay lang yun, very much. Pero after that, magiging yung trabaho. Ayan mga kababayan, nagpapakita lang po itong Marcos Jr. na wala pong pakialam sa mga Pilipino, sa taong bayan. At mismo mo, di ba, may kayabangan pa nga ito noon, di ba? Sabi niya mag-uulat po siya anytime na mayroon siyang magre-report sa bayan. Pero ang problema, report siya ng report na sinasabi niya, pinagmamalaki niya, hindi naman siya makapag-report sa sarili niyang kalusugan. Di ba, mga kababayan? At dapat i-live niya yun. Live, walang para magkaalaman talaga. Bakit ka ba takot na takot? Pati hair follicle drug test, Marcos Jr. Bakit ka natatakot kung wala ka naman talagang tinatago, di ba? Ganun lang naman kasimple yun, mga kababayan ito, sabihin naman ng iba dyan, masyado lang kayong maka-Duterte, wala kayong maitulong sa gobyernong ito, wala kayong magawa. Hindi kayo magbalita ng good news para sa presidente. Ito, may good news din naman. Ito, good news ba kamo yan? Good news ba yan? O good news ito, mga kababayan? Kahit kayo naman, ayaw nakitang ganyan di ba? Yung nag-video kayo, nakahubad sa kalye, nakabonete, in public. Yung mga yan, binabawal na yan. Tapos na ang maliligayang araw ng mga mahilig tumambay at mag-ingay sa kalye. Dahil simula sa araw na ito, lalo pang hihigpitan ang pagpapatupad ng mga ordinansa para mas maging ligtas ang kapaligiran at komunidad. Una sa sisitahin ang mga mahilig mag-happy hour sa kalye. Sila yung mga nag-iinuman sa labas ng kanilang bahay na madalas nakahambalang sa daan at kadalasang pinagmumula ng gulo. Nako, dito sa amin mga kababayan, marami ito. Sa kalsada sila nagiinuman, ma-birthday si ganito, ma-birthday si ganon. Given na lang yung sa patay kasi siguro intindihin mo na lang siguro dahil mayroon po silang patay para makabalikom ng di ba, pang palibing. Nagpapasugal sa kalsada mismo. Pero yung mga nagiinuman lang, kung ano-ano lang, nasa kalsada sila mga kababayan, ang hirap dumaan. Di ba, pag dumaan ka, ikaw pa makikiusap. Pagka may nasagi ka, galit pa sila. Just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman.
Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbividyoke ng lagpas sa alas 10 ng gabi. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Patulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin yung mga kapitbahay nyo. Huhulihin din ang mga makikitang nakahubad o walang pang-itaas na damit na nakatambay sa labas ng kanilang bahay. Bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt sa taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Bukod dyan, inuutos din ni Secretary Remulla ang pagdaragdag ng mga pulis sa mga matataong lugar. Gayun din ang paglalagay ng 2 pulis sa mga eskwelahan. We will make the students feel safe. We will make the parents feel safe. Ayan ang trabaho ng pulis, ayan ang trabaho ng barangay. Kung wala pong pulis sa inyong eskwelahan, ay tumawag po kayo sa 911 at i-reactuhin nyo kami kung bakit wala doon at mag-deploy kami kagad. Okay? So, it is our social compact to make the school safer. 2 policemen, 1 policeman, and barangay officials will be there during school hours. Isa pa sa tututukan ay ang ipinatutupad na curfew sa mga menor de edad. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay? Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Ang ilang residente sa Quezon City, pabor sa mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Tama lang yung ginawa yung gumawa na ganyan, na bawal lahat. Talagang bawal naman lahat yan eh, nung pa yan eh, tagal na yan eh. Bawal maghubad, pati sigarilyo, tsaka iinom sa mga tindahan sa labas. Sa totoo lang, bilang isang lupon, dito sa Ayan, sabi ni nanay, bawal naman talaga yan eh. Tinan nyo, natatanda ni nanay, ito po yun mga kababayan. Sa Davao City po kasi, tingnan nyo po 10 p.m. curfew, 2013 pa, strictly enforcement, no? Sa Davao City po, mga kababayan, 2013 pa po yan. At ito pa, video okay noise ban, 2010 pa po yan. Anti-nuisance ordinance. Public drinking ban, 2013 pa rin po yan. Kita nyo, hanggang sa dinala na lang po yan ni Tatay Digong nung siya po ay nagpresidente na. Ayan shirtless decency ban 2015. Kaya kayo, no? Kaya kayo, yung mga bata na mga anak ninyo, kahit sino, no? Nakahubad, bawal po. Bawal nakahubad. Tapos yung mga curfew, alas 10, kailangan nasa bahay na. Ngayon pa lang, 2026 pa lang, same naman yung pinapatupad niya, no? Ni John Vic Rimulya, di ba? Buti pa si nanay, natatandaan, no? Noon pa naman yan, sabi ni nanay, mga kababayan, eh. Well, kahit pa paano, good news na rin yan. Kasi nga, ipapatupad na yun. Kung totoo, yung mga geng-geng talaga, nako. Ay nako, ang dami po talaga niyan, yung mga geng-geng na sorry pero talagang minsan pag kumakain ka tapos tumabi sa'yo, talagang bumabaliktad sa sigmura mo eh. Kasi yung amoy nila, dati kasi yan eh, parang rugby lang, no? Pero ngayon iba na, kakaiba na yung amoy na halimbawa may madadaanan ka
na may bit-bit na supot, tapos inaamoy-amoy nila ng ganon, mapadaan ka or daanan ka nila, naku, may iiwan sa iyo yung amoy. Talo pa nila yung yung mga Bangladesh overrun. Talo pa nila yung amoy ng 5-6 alam nyo na yon. Oo, talo pa nila talaga as in. Grabe. Diba? So, good news pa rin ito dahil nga kahit pa paano, magbibigay na po sila ng ng mga ganitong curfew hour. At syempre, police visibility, mag-iikot-ikot na po yan. Para maiwasan ito, kabayan, itong mga holdapan na ito, piruin mo yan. Walang kalaban-laban ng ating kababayan na babae. Pagtulungan, kutsilyo po itong hawak nito, Kutsilyo pong hawak niyan. Paano ba naman kasi mga kababayan, wala po tayong presidente ngayon na matino na mayroon po sa ating malasakit. Yan yung mga OFW, wala siyang pakialam diyan, no? Bueno mga kababayan, eto na po. Punta na natin itong si Saldico, yung kanyang panibagong video. Pinasabog na po ito. Eto. Panoorin po ninyo mga kababayan itong panibagong video ni Saldico. Ito po ay nakapost po ito kay Mike Defensor mga kababayan. Ayon nga dito no sa caption ni Mike Defensor sa Facebook niya po ito no, pasabog na revelasyon 100 billion taon-taon. May question mark mga kababayan. Akala natin isang bisis lang, pero ang totoo, taon-taon pala ang galawan. Ayon kay Saldico, may 100 billion pesos na pondo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bawat taon hanggang 2026. Baka mga kababayan, hindi na magpakita talaga ng tuluyan si Marcos Jr. Tingnan nyo ha, wait lang ha. Mayroon kasing latest Pinost ngayon nitong mga kababayan, JMA, mayroong latest. Tingnan nga natin kung nandito na ba? Kung talaga nga bang ito na si Marcos, nagpakita na nga ba? Ito, kasi sabi dito, Malacanang maayos ang kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tingnan nga natin mga kababayan kung si Marcos baka ba nagpakita na ba ng live? Tiniyak na Malacanang na nasa maayos sa kondisyon si Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Paras Press Officer Undersecretary. Teka, Tuesday, April 7 ang date dito mga kababayan. Pero tingnan nyo ang itsura niya. Claire Castro, walang basihan ang mga post sa social media na may sakit umano ang Pangulo. Huwag daw maniwala sa peking impormasyon. Tuloy-tuloyan niya ang trabaho ng Pangulo. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Marcos sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines sa Malacanang. Kita nyo? Di ba file video naman itong pinapakita nila mga kababayan? Update ng kalusugan ng hinahanap ng taong bayan Pero bakit mga file videos ang pinapakita? Throwback photos. Ano ba naman itong JMA, Bakit throwback photos file video? Di dapat sana napakita ka ng recent. Linagyan niya lang dito ng Di ba ito, file ito? Tuesday, April 7, Ngayon nyo ibinalita yan. Pero yung video na ito, kailan ba yan? Ay, may mga kahawig yan Anak ng teteng talaga, oo. Balik na tayo dito mga kababayan sa sinasabi ni Mike Defensor. Ayan ano ang lumabas na katotohanan? Utos mula sa itaas, inaayos ang listahan ni Adrian Bersamin at Amina Pangandaman base sa direktang utos ng Pangulo. Flood control na ginawang taguan, halos lahat ng pondo noong 2025 itinulak sa flood control, kung saan pinakamadaling itago ang anomalya. Guys, huwag kayo mainip ha, video po ito. Binabasa ko lang po itong caption ni Mike Defensor. Saglit na naman to, basahin ko muna bago ko i-play yung video tuloy lang natin. Saglit na, bilisan ko na lang. Flood control na ginawang, nabasa ko na yan. May ledger, may malita, may galaw ng pera, pero hindi ito chismis. May listahan, may dokumento, may malita, habang ang taong bayan
hirap na hirap sa taas ng bilihin. Ang masakit na katotohanan, habang tayo'y nagtitiis sa mahal ng gasolina, kuryente at pagkain, sila naman abala sa pag-aayos ng listahan at paglipat ng pera para sa iilan. Hindi ito serbisyo, ito ay sistematikong nakawan. Hindi na ito gobyerno, isa na itong sindikato ng pamahalaan. Hindi tayo dapat manahimik. Kung may listahan, may ledger at may malita, may pananagutan. I-share ang videong ito, ipalaganap ang katotohanan. Yan po. Ito po ang caption ni Mike Defensor. I-share natin mga kababayan. Ayan, sinare ko na. Tapos ipili na po natin ang video. Pakinggan po natin ang si Saldico mismo tungkol dito sa bagong pasabog niya. Ano ba ito, Mr. Mike Defensor at Saldico? Panoorin niyo. Paki-share mga kababayan o kaya screen record nyo na to. Alam ka naman kay Adrian lang yun. May utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Napuntang bulsa, pinaghirapan ko mga barya, minumulto na ng mga pangako. Ayan mga kababayan mukhang conversation ni Saldico at saka ni Mike Defensor. At ito nga ang bagong pasabog at revelasyon ni Saldico. 100 billion taon-taon mula daw po, kailan to? Kailan nagmula? Hanggang nitong 2026 ayon kay Saldico, 100 billion na pondo si Ferdinand Marcos Jr. bawat taon hanggang 2026. Bawat taon hanggang 2026. So siguro sabihin na lang natin, nag-umpisa ito 2023. Di ba? 2023 na kasi 2022 halos kalahati na ng taon yun. So 2023 hanggang ngayon, ilang taon na siya? Naway 100 billion. Pakinggan nyo uli sa mga hindi nakaka-captured. Pakinggan natin uli. Maigsi lang naman. Ito pala ay sagutan ni usapan pala ito ni Mike Defensor at saka ni Saldico. Hindi po natin itong video galing mga kababayan. Ayan pangalan ni Mike Defensor i-share lang po natin at atin lang pong reaksyonan. Ayon na rin po ito sa kanya, no? So, alam ka naman kay Adrian lang yun. May utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman buong 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Napuntang bulsa, pinaghirapan ko mga barya. So ayan mga kababayan maliwanag po. Ito'y bagong pasabog, 100 billion taon-taon itong si Marcos Jr. na tumatanggap ng pera. At ito nga po, no? Ito po ang malupit hanggang ngayong 2026. So sa tingin nyo kaya mga kababayan, sa unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan, ito kaya si Marcos Jr. ay magpapakita pa o tuluyan na po itong magbabalik doon sa Hawaii, sa dati na sa totoo nilang tirahan. Ito po mga kababayan, ang ano po ngayon, ang Supreme Court ay mayroon pong ginaganap na oral arguments, no? Ito po ay mayroon na po tayong nakitang post ng Batas PH 11 minutes ago, bycam insertions. Ito na po mga kababayan, no? Ito po mismo ay si Honorable Marivic M. Leonin. Isa pong senior justice po sa pagkakaalam ko po mga kababayan, parang nareaksyonan na natin to dito nung araw. Si Justice Leonin ay pangalawa sa pinakamataas na mga maestrado or justice, no? At maaaring siya yung isa sa next in line na papalit dyan sa justice mga kababayan. Ano ba itong post ng Batas PH? Ayan po, nakikita ninyo, no?
Senior Associate Justice Marvic Lunin, during his interpellation of Solicitor General Darlene Marie Berbirabe, presented a slide highlighting a significant increase in unprogrammed appropriations under the 2024 national budget. Excuse me. According to the data shown, unprogrammed appropriations rose to 731 billion in the bicameral conference committee version of the budget, far higher than the 281 billion proposed by the President and originally approved by House of the Senate in their respective version. Leonin noted that the data reflects an increase of nearly 450 billion in unprogrammed appropriation. Ito mga kababayan, natatandaan ko itong insertion na ito na 450 billion na unprogram. Ito mga kababayan ang natatandaan ko noon, di ba? Atin to tinalakay 731 billion unprogram. Saan ito gagamitin? Hindi ito nakaprogram mga kababayan. Ayan na, lumabas na po. Take note ha, 2024 pa lang ito. At ang mas malala at malupit yung 2025 mga kababayan. Kaya aabangan po natin ang development. Gumagalaw na po ang Supreme Court. At kaya siguro, tapos gumagalaw na ang Supreme Court. At ito si Saldico, ay gumagalaw na rin mga kababayan. Ayan no, mukhang all out na. Kung kaya't, insan, Martin Romualdez, mauna ka na munang ilaglag bago ako. Di ba mga kababayan? At ngayon, ang mahiwagang tanong, nasaan ang Pangulong Marcos Jr.? Bakit ang mga video footage na ipinapalabas ay mga file video? Mga file video, hindi pa po ito ngayon nagawa. Ito lang, ang date lang nila, Tuesday, ngayon, live yan. Pero yung talaga, file photos na lang yan. So ayan mga kababayan, yan po ang ating breaking reaction video dito ngayon. Ano ang inyo masasabi? Naniniwala ba kayo? Malapit na ang time of reckoning. Tay, ang gaba, dili kayo magsama. Mga kababayan, this is Bimar Channel. Pansamantalang magpapaalam. Kung nagustuhan nyo po at naibigan nyo itong ating video, comment po kayo dyan sa baba at pakishare nyo na rin po ito. Lagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo at ang atin pong may shoutout kayo sa susunod na video. Maraming salamat Pilipinas as always. Bye-bye!